Ito na ba ang katapusan ni Ma'am Shikuls dahil siya ay inreklamo sa Independent Commission on Infrastructure, right? Independent ICI, right? Well, syempre pagdududahan po talaga natin mga kababayan kung may magiging resulta ang mga investigasyon ng ICI. Hindi pa naman kaso ito, no? Pero sinampahan na nga ng pinaiimbestigahan si Liza Marcos, ang First Lady ng Pilipinas, patungkol sa kanyang association sa isang nagngangalang Maynard Ngo. Matagal na itong expose ni Miss Marlica itong Maynard Ngo. Nakaladkad nga sa, di ba, sa billionaire daw ito mga tatkuya. Nakaladkad dito sa kahihiyan sa flood control, Kinemelatic, right? Flood control project. What the heck? Dali lang po Ay, ano ba yan? Tinatopak ang aking mga gadget din Babasahin ko sana ang balita, no? Itong reklamo nga kay Maynard Ngo at damay si Liza Marcos. Kasi ang ICI mga kababayan, ang problema nila ay ayaw nilang i-live or isa publiko ang kanilang investigation kaya walang credibility. Kasi ang sabi nga ni Miss Maharlika, para lang siguro magkaroon ng balance, eme-eme na iimbestigahan din si Liza Marcos. Right? Kasi paanong iimbestigahan si Marcos Jr.? Tama ba? Kasi immune naman sa kaso si Marcos Jr. Siya yung nagtayo ng, or siya yung, di ba, yung, hindi Hindi si Marcos Jr. ang utak or ang ang nag-create nitong Independent Commission on Infrastructure. Ano to, di ba? Brainchild ito sa tingin ko ni Liza Maluwang. Si Liza Maluwang ang nag-conceptualize nito, right? Palagay ko. Para at least, kumbaga, may ginagawa sila. Anyway, ibang tao, syempre, ang nagsampa ng reklamo na dapat investigahan din si Liza Marcos sa kanyang connection with Maynard Ngo. Maynard Ngo, ang tigas pa ha. Basahin ko lang po yung post ng Inquirer.net na shinare ko naman sa aking page. Liza Marcos, and bakit Liza Tanas ang nakalagay? Typo error lang naman siguro ito. Liza Marcos and Maynard Ngo paiimbestigahan sa ICI. John Santander, ang social naman ng apelyido, submits a letter of sentiment to the Independent Commission for Infrastructure urging the commission to investigate alleged ties between Liza Marcos ito, ba't palaka? Liza palaka. Liza Marcos ito. May typo error siguro ang Inquirer dati. Malay natin. Urging the commission to investigate alleged ties between Liza Marcos and Maynard Ngo, a tech billionaire linked to the flood control scandal. Ito ba na-associate din si Maynard Ngo kay Bongo? Or sa kamag-anak ni Bongo? Hindi kami pro-Marcos, sabi na. Ba't may ganun agad na disclaimer? Hindi kami pro-Marcos, ha? Of course, hindi ka pro-Marcos dahil nga gusto mong maimbestigahan si Liza Marcos, alam nga namang pro-Marcos ka pa. Pag may disclaimer na agad na ganun itong John Santander. Hindi kami pro-Marcos, hindi rin kami mga DDS, hindi kami kakamping. Ito ay sarili naming pananaw bilang individual na naninirahan sa bansa natin. Sabi ni Santander. Tapos may kasama siya. Tapos naka-face mask sila. Parang ayaw nilang ma-identify. But still, nakakaladkad na naman sa publiko ang pangalan ni Liza Marcos. Tuso si Liza Parang gusto niya invisible siya, right? Hindi siya, parang ever since naman, kahit nung panahon ng elections, hindi siya nakikita na umaakyat sa stage. Kung umakyat man, hindi siya nagsispeech, di ba? Wala siyang speech. Palakpak-palakpak, nakaupo lang doon. There was a time nga mga kababayan, I think sa Philippine Arena ito ng iglesia, there in Bulacan,
na nagsama si Liza Marcos and si Gloria Macapagal Arroyo, pero may beef sila nun eh, para magkatabi pa sila sa upuan, pero nasa audience lang sila. Hindi okay si Liza Marcos noon at saka si Gloria Macapagal. Pero wala silang choice kasi nga 'di ba parang grand rally 'yun ng Uniteam at suportado naman ni Gloria si VP Sara at kabiyak naman si Liza Marcos ni Marcos Jr. So, napilitan sila magplastikan doon sa Philippine Arena. Pero hindi sila okay according sa source natin ano. Mga kababayan, kung ito man ay keme-keme lang, sabi nga ni Miss Marlica para lang balanse no. Ano sabi niya dito? Sabi ni Miss Marlica sa post niya. Kung may parusang Gimpierno kay Satanas at sa mga kasabwat niya, dapat sabay-sabay sila. PS, postscript, walang mangyayari sa investigang kajutahan hanggat ang Mark Crooks ay nag-aadiktos pa sa Malacanang. Aha. Okay. So, private naman yung investigation, right? Hindi naman isa sa publiko, hindi naman ila-live, mukhang wala namang makukulong, sila naman ang may pakana ng ICI. Pwede nga no na mabalanse lang. What if hindi naman tao ni Liza Marcos tong nagrereklamo sa kanya? What if legit naman talaga na gusto nilang maimbestigahan? What if they are testing the waters? Pwede, no? Try nga natin kung may resulta, reklamo din natin si Liza Marcos. Total, hindi naman yan immune sa kaso. Bakit parang may may connection ni Maynard Ngo? Ano ang kanilang sabwatan? Ano ang kanilang arrangement? Pwedeng ganun, no? Baka magkaroon naman ng resulta. Or kung walang resulta, dito mapoprove na, bakit parang inutil naman itong ICI. What if, kasabwat nga ni Liza sa kurakutan yung Maynard Ngo? Kung may mga flood control projects yung Maynard Ngo, hindi kaya ginagapang ni Liza Marcos para siya ang manalo sa bidding? Or ibinibigay sa kanya yung mga projects and contract dahil nga kaibigan niya si Liza Marcos? Kasi may mga pictures, mga kababayan, na provided yung dalawang nagrereklamo. Kung wala man tong maging result, mga kababayan, tong reklamo kay Liza Marcos, I hope i-consider ni VP Sara na huwag sayangin itong momentum na nakakaladkad na naman in public ang pangalan ni Liza. Kung si VP Sara ay pinauulanan ngayon ng katakot-takot at napakaraming kaso at balak na namang sinampahan ng reklamo si VP Sara sa ombudsman, di ba? So target talaga nakalkalin kung paano ginastos. Ayun nga po gusto nilang kalkalin kung paano ginastos ni VP Sara ang confidential funds niya na 125M noong 2022. Hindi mo nga yan pwedeng kalkalin. Besides, nagsabi na yung COA, di ba? Na properly spent. Highest, rating pa nga yun, di ba? Ng COA. Na hindi winaldas yung pera. Bakit kinakalkal? Ayaw nilang tantanan si VP Sara. VP Sara, maybe this is about time na sampahan mo ng reklamo si Liza Marcos kung ano man ang katulad nun, mga kababayan, di ba binanggit ni VP Sara, may nagtangka ng buhay niya. Right? Pinagtangkaan ng buhay niya. At kapag may mangyaring masama sa kanya, 3 lang ang salarin. Liza Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. What if may mga hawak na evidence si VP Sara na pinagtatangkaan talaga siya ng 3 yan? Sabi nga niya, umuusap pa siya ng tao na maghihiganti for her Pag may nangyari masama sa kanya, may inutusan na daw tao si VP Sara na maghihiganti for her. Meaning, may mga hawak na evidence at may mga proof si VP Sara na gusto siyang ipagurgur. What if kasuhan ni VP Sara si Liza Marcos? Paano ni VP Sara magagantihan
itong mga nagpakulong sa kanyang tatay. Kasi according to Attorney Glenn Chong, si Liza Marcos ang utak sa pagpapakidnap kay PRRD. Hindi si Bongbong Marcos. Pero parang kay VP Sara, gusto niyang ang malintikan ay si Bongbong Marcos. Ikaw Pangulo eh. Hesitant daw, di ba, sabi ni Atty. Glenn Chong, nag-aalangan pa noon. Nung March, yung bago makidnap si PRRD, March 11, nag-aalanganin pa noon si Marcos Jr. according to Atty. Glenn Chong. And even si Tamba, na-execute yung plano na ipakidnap si PRRD. Ang nag-push daw talaga niyan ay si Ma'am Shi. VP Sara, wag mo nang sayangin ng oras. Kung tinatadtad ka na ng kaso, at wag naman sanang mauli-huli ang lahat, baka mamaya ipakulong ka kung di ka man mapabitbit sa dahig, gawin mo na ang lahat ng dapat mong gawin. Kung ano man ang hawak mong evidence laban kay babaeng ahas, gamitin mo na, tama mga ate kuya. Besides, may kaso pa yan sa US. Ano ba, nagapang ba nila yun? Kasi parang wala nang update eh. Right? Yung namatay sa pulveron, sa overdose, na binitbit ni Ma'am Shi sa Beverly Hills, in California, parang wala na. Ano nang resulta nun? Di ba yung mga forensic ganyan, 3 months lang yan, 100 days? Bakit parang nagapang nila mga ating? Kung agree ba kayo mga kababayan, kung ano man ang pwedeng magamit, total ngayon nabubulgar na, 'di ba? May mga lumalabas eh. May gustong magpaimbestiga kay Ma'am Shi. Hindi kaya dapat na ring kumilos ni VP Sara bago pa mahuli ang lahat? Kasi kung ako tatanungin yung mga kababayan, it's long overdue. Hindi na dapat magpasko at magbagong taon ang mga magnanakaw, kung sino man ang mga magnanakaw na yan. At ang mga abusado sa power. Kasi pagbabagal-bagal tayo, baka maubos ang lumalaban. Hindi lang for the Dutertes, kundi para sa ating lahat. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.